may birthday, tiyak na may handaan at hindi pwedeng mawala ang pansit na simbolo raw ng mahabang buhay. May nahanap kaming pansit na kahit walang birthday, dinudumog. Pasado kaya ito sa ating guest na si Eva Lequin? Paredy ako ng microwavable, ha? Magsasaron tayo. Sa gitna ng mga nagtataasang gusali rito sa Ortigas, akalain mong may maliit na pwesto rito na puntirya raw ng mga empleyado? Ang kanilang order, pansit! Hindi ito instant, ha? Dahil niluluto nila ang pansit kada may o-order. Ang naglakas loob na magtinda ng pansit kahit na paliligiran ng daan-daang kainan, ang 49 years old na si Caroline Reyes. 2007 pa raw nang mag-umpisa silang magtinda ng pansit. 50,000 pesos ang naging puhunan ni Caroline. Naisipan namin pansit yung ibenta kasi sa ngayon, di ba, parang nauuso na yung mga pagkain na galing sa ibang bansa, yung mga Korean, ganyan, mga Samgyup. So parang naisip namin pansit para ma-preserve natin yung pagkain Pinoy. Mabigat na sa tiyan, mura pa, affordable. So talagang pasok sa masa. Dating crew sa isang fast food chain si Caroline. Doon ako nagkaroon ng idea about sa operation. So medyo hindi na rin ako nag-adjust ng medyo malaki. Aminado siyang hindi naging madaling ipakilala ang produkto nila noong nag-uumpisa pa lang, lalo't simpleng pansit lang ito. Medyo challenging talaga yung area. Napapaligiran kami ng maraming mabibigat na kompetensya. Siguro tiwala lang kami dun sa produkto namin. Naniniwala kami na masarap siya, mura, na papatukin siya ng mga kliyente na within the area. Sa totoo lang, wala naman daw espesyal sa kanilang pansit. Napakasimple lang, authentic yung lasa, laging bagong luto, lalo na yung mga toppings namin, yung lechon kawali toppings. Bestseller ang kanilang Mickey Bihon. Mantakin yung 80 pesos lang kada serving ito. Para naman ikaw ay todo busog, ipares mo na yan sa kanin. 90 pesos lang ang kanilang pansit rice. Hindi lang ito pang solo, ha, kundi pang pamilya. Ang presyo ng kanilang bilao depende sa laki nito. Live show ang pagluluto rito, kaya tiyak ang bagong luto ang pansit. Sa kawali, unang igigisa ang sibuyas at mga gulay. Yun. Sasabawan at ilalagay ang pansit. Sasangkapan ng pampalasa, yan ang nagpapasarap dyan. Saka hahanguin. Di ito makukumpleto kung walang toppings na gulay at lechon kawali. Pop, kasi alam niya, paborito ko pansit, lalo na bihon. Ito, pasado to. Lalo na pag may lechon, may lechon, may lechon, may lechon. Alam niyo bang isa ang pansit bihon sa kinilalang best street foods in Southeast Asia ngayong taon? Kaya naman ang ating guest, hindi lang niya sa Southeast Asia ipakikilala ang galing ng Pinoy, kundi sa buong mundo. Si Eva Lequin, ang kaisa-isang drag queen sa buong Asia, nalalaban sa RuPaul's Drag Race Global All-Stars. That's life-changing. Susubukan ko ngayon tapatan ang galing niya sa batuhan ng jokes. So, eto na po ang challenge sa amin ni Eva Lequin, bawal tumawa. At dahil ang ating topic is all about pansit, ang aming ibibigay ng mga linya ay may kaugnayan lahat sa pansit. Ano ang tawag sa pekeng pansit? Peking pansit? Ano? Edi, impasta. Miss Susan, Yes. anong paboritong pagkain ni Manny Pacquiao? Ano? Eddie, panchit. Nakakatawa. Naku ha, di ako pwedeng tumawa. Mapapahiya ako rito. Okay. Iba. Anong pansit ang hindi sigurado? Ano? Eddie, pansit ba to?
Baka. Pansit ba to? So, Miss Susan, anong sasabihin mo kapag yung pansit natapon? Ano? Hala, naluglug. Ano ang tawag sa pansit na nakatapak ng balat ng saging? Ay, ang lalim naman nun. Ano yun? Eh di, noodle siya. para kaming talo. Dahil walang panalo, magpapapansit pa rin ako. Ang pinaka-challenge sa'yo ay kailangan maubos mo ito in 5 minutes. Kailangan ubusin? In 5 minutes, kailangan maubos mo ito. Uy, parang looks ano ha? Masarap. Kasi Masarap. comfort food ko talaga yung Pansit. pansit. Asa ka sa gusto mo sa pansit? Magulay. Mhm. Ako din. What can you say about the pansit? Masarap siya. Hindi siya sobrang alat. Yung noodles niya, al dente. Pa-ready ako ng microwavable, ha? Magsasharon tayo. Iba, husgahan mo ang pansit in your own words. Go! Yung chinang pansiteria, itekiwa, heavy bet. Heavy bet. Like, pag pinuto ng bells mo siya doon sa sa bibig mez, scary. Heavy bet. Nose na nose mo yung lasa ng pork china, gulay china, tsaka ng noodles china. Heavy bet. Maybe bet. Bet na bet talaga ang pansit na ito. Kaya naman, umaabot daw ng 60 orders ng bilao ang naibebenta nila kada araw. Ito na ang kasalukuyang branch ni na Caroline dahil daw ito sa pagiging consistent sa lasa ng kanilang pansit. Nakilala nila na masarap at mura. So, sa susunod, dapat ganun pa rin. Ganun pa Masarap pa rin. rin at mura siya. Kumusta kita? Awa po ng Diyos, okay naman po yung kita. Okay na okay. Okay na okay. Umaabot daw ng 5 digits ang kita nila kada buwan sa pwestong ito sa Ortigas. Sa lahat ng gagawin natin, bigyan natin yung best natin. Sa sarili natin, sa produkto natin. Sa negosyo, hindi po pwedeng patulog-tulog sa pansitan. Huwag matakot sumubok at mamuhunan ng lakas ng loob. Tiyak na ang asenso, garantisado.